Magandang gabi po sa ating lahat at purihin natin ang Panginoon sa narinig natin na mensahe patungkol sa pangangalaga po ng ating pong pangangatawan. So ngayong gabi naman ay pag-aaralan natin yung salita ng Panginoon. Patungkol naman ito sa paano natin pangangalagaan yung ating pong spiritual na kalagayan. So sa atin kasi bilang tao, konting lang po, para at least may idea kayo kung bakit natin kinakailangan na pag-aralan ang mga ganitong aralin. So tayo bilang isang tao ay, tawag dito, compose tayo ng alabok at ng hininga ng Diyos. Sino pong nakakaalam sa atin na tayo ay nilikha ng Diyos mula sa Eden, kumuha siya ng alabok at hiningahan tayo ng kanyang hininga. Diba? Halos lahat naman tayo naniniwala na may Diyos na lumalang sa atin. Maliban lang po sa ibang mga aralin ng mga siyensya na walang pinanggalingan. Hindi. At ibang mga katuruan ay ito yung isang nakakalungkot na, lalo na sa mga estudyante. Sa pag-aaral sa eskwelahan, ini-instill sa mga estudyante na yung tao nang galing sa unggoy. Payag kayo? Sino ba? Taas ang kamay ng payag na galing sa unggoy. Taas ang kamay. Wala pala. Wala pala sa atin kung papayag na tayo ay galing sa unggoy, pero bakit yun ang tinuturo sa school? Simula elementary hanggang high school. May homo erectus, homo sapin-sapin, ano pa ba yung iba niyan? Basta. Hanggang sa natutong lumakad ng maayos at naging tao. Kung ganun sana, totoo sana yun, sana yung unggoy minsan nanganganak ng tao. O tayo tao, minsan nanganganak tayo ng unggoy. Diba nakakalungkot isipin na may Diyos na lumikha sa atin, pero yung tinuturo ng sanlibutan sa atin ay galing tayo sa unggoy. Gusto niyo ba na papayag ba kayo na yung gininuno nyo, yung lolo nyo, unggoy? Diba hindi? Kaya mahalaga na alamin natin na mayroong Diyos na lumikha sa atin at kung ano yung plano niya sa buhay natin. Bakit ba tayo nandito sa sanlibutan? No, kasi marami ngayon yung mga hindi nila alam kung ano yung purpose nila sa mundo, kaya kunting problema lang, nagpapakamatay na sila. At hindi nila alam na may pangako yung Diyos. So kaya kinakailangan natin itong pag-aralan. So yung balik tayo, yung composition ng katawan natin is alabok at saka hininga ng Diyos. Yan ay mababasa natin sa Genesis. At naging kaluluwa may buhay. So kung pangangalagaan lang natin yung ating katawan, maingat tayo sa ating katawan, pero yung kaluluwa natin, yung hininga ng Diyos na nasa ilong natin, yung espiritu natin, ay hindi natin pangangalagaan. Bibigyan ko kayo ng isang illustration bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral. Ilang beses tayo kumakain sa isang araw? 3, minsan sobra pa, minsan 5 kasi may merienda. Alas 10, tapos alas 3. 2 yung merienda, so bali plus 2 pa. Magiging 5 na. Ano? Tapos, i-times natin yung 5 sa 7 days. Ilan yun? Gaano kadami tayo beses kumakain linggo-linggo? Tapos itatimes natin yun sa isang buwan. Sa isang buwan mayroong 3 linggo, 4 na linggo. Or times pa natin yun sa isang taon. Now, the question is, ilang beses natin pinapakain yung hininga ng Diyos na nasa ilong natin? Kaya tayo buhay. Diba sabi ng Diyos sa Matthew, kung hindi ako nagkakamali, 4:4, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos.
Kasi yung physical na katawan natin, kinakailangan niyang kumain ng literal na pagkain. Yun namang espiritu natin na hininga ng Diyos sa katawan natin ay kinakailangan niyang kumain ng salita ng Diyos. So, ngayon, bigyan natin dito pansin. Kung ako halimbawa, nakatayo ako ngayon dito, at lalabas yung kaluluwa ko, at pinapakain ko siya ng isang beses sa isang linggo, kung payat nga ako ngayon, ano na lang itsura ng katawan ko? Ay, ng kaluluwa. Imagine that. Tuwing linggo lang tayo, Sabado lang tayo, basta araw lang tayo ng pagsimba, pagpasok sa simbahan, makakarinig ng salita ng Diyos. Ano na ang kinakain ng ating kaluluwa, gano'n na siya kamalnourished. Para na siyang bangkay. Kung i-imagine natin. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos para yung atin pong katawan at kaluluwa ay maging healthy. Kaya ngayon, unhealthy. Kaya marami ngayon ng mga tao na konting problema lang, nagpapakamatay kasi hindi nila alam na may purpose yung buhay kung bakit tayo nandito sa sanglibutan. So, bago po tayo magpatuloy, inaanyahan ko po kayo, nasamahan po ako sa isang maiksing panalangin. Tayo po tayo at ayaw po natin ang ating ulo. Ama naming Diyos, narayan po sa kaitasan langit ng mga langit, Diyos Abraham, sakat ni Jacob, so oras ito kayo pinagkapasalamat sa pagkakatapinig sa amin at hihing namin na nawang iyo pong kapayapaan sumaamin at nawabindisyonan kami. Buksan po ngayon pong puso't isipan na maunawaan namin ang mga salita mo na iyo pong iniwan sa bawat supo sa amin. Nang sa gayon ay magsumigla ang bawat supo sa amin. Papanghawakan namin matibay ang pagtitiwala po sa iyo at makamit namin ang iyo pong pangako sa bawat supo sa amin. Lalo na po ang iyo pong hinahandang kaharian, ang bagong Jerusalem. Sa oras ito, O Diyos, patuloy namin inaalay sa iyo ang pagkakataong ito. Tulungan po ang bawat isa po sa amin ng lahat ito sa amin namin. Anak ka na po si pumutong na anak ng Panginoon sa Jesus. Amen. Amen. So, tayo po ngayon ay magpatuloy. Ang pag-aaralan po natin ay ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Kinakailangan na maintindihan ng bawat isa sa atin kung ano ba talaga yung tunay na pag-ibig ng Diyos sa tao. Yung iba nagsasabi na, alam ko na yan. Paulit-ulit na yung sinasabi. Pero bakit nakakaramdam pa rin tayo ng kabiguan? At humahantong ito sa kawalang pag-asa. Bakit kailangan ng mga makasalanan si Jesus? So ito po yung ating alamin sa mga sandaling ito. So mag-recap muna tayo saglit. Bakit ba nagkasala ang tao? Ang tao ay nahulog sa kasalanan mula pa noong kina Adan at Eva. Sino po ang nakababatid o nakakaalam ng kasaysayan kung bakit nahulog ang tao sa kasalanan? Diba, kung babalikan naman natin ng Genesis, ginawa ng Diyos ang tao na maluwalhati, perfecto. Kaya nga pagkatapos ng Diyos gumawa ng sanlibutan sa loob ng 7 araw, minasdan niya yung kanyang ginawa at ano sabi niya? Mabuti. Paano nangyari na ganito na itsura natin? May mga lumpo, pingkaw, may mga kulang, may mga sakit dahil ang tao ay nahulog sa kasalanan. Ano yung kasalanan na nakumit ng tao? Bakit ngayon ay nangangailangan na tayo ng tagapagligtas, si Jesucristo? Siguro naman, kilala na natin si Jesucristo, ano? Sino siya sa ating buhay? Sino nga siya sa ating buhay? Manglulubas. So sabi dito sa Genesis 3:6, at ang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mata at kahoy na mananasa upang magpapanta sa tao, ay pumita siya ng bunga niyaon
at kinain. So, dito po ay pinapakita sa atin ng Panginoon na kung paano nakapasok ang kasalanan sa sanglibutan. Sa pagkapatuloy, sabi niya rito, hindi lang si Eva yung kumain. Ano bang ginawa niya? Binigyan din naman niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. So, yan yung dahilan kung bakit ganito na po yung kalagayan natin bilang tao. So, medyo mahabang istorya kung anuhin pa natin, kung isa-isahin pa natin ano po. Pero, diyan, kung ano po yung sinasabi ng Panginoon na kinain ni Eva, sa Eden kasi naglagay ang Panginoon ng dalawang punong kahoy na magbibigay ng kahihinat na ng tao. Ano po. So, ang isa ay yung punong kahoy ng buhay, na kung saan kapag yung tao na ginawa ng Diyos ay kumakain nun, patuloy siyang mamumuhay na walang hanggan. At yung isa naman, yung punong kahoy na pagkaalam ng mabuti at masama. Na kapag kinain ng tao yun, yun ay yung sinabi dito. Kinain ni Eva at ano ang nangyari? Nahulog sa kasalanan ng tao. So, ang punto is, may sinabi ang Panginoon na dapat gawin ng tao. Pero nilabag ng tao yun. Sinong lumabag? Si Eva at si Adan. Kasi nung nakita ni Eva na mabuting kanin, binigyan niya yung asawa niya at kumain din naman. Kaya nangyari, ang kasalanan ay nakapasok sa atin. So, hindi natin pwedeng labagin kung ano po yung sinabi ng Panginoon. No? Kasi, pag sinabi ng Panginoon, sinabi niya kasi sa Eden na once sa araw na kainin mo yan, walang pagsalang mamamatay ka. So, simula noon, ang tao ay nagkaroon na ng dulot ng kamatayan. Kaya ang bawat isa po sa atin ay tumatanda at namamatay. Minsan nga bata pa, namamatay na. Lalo na kapag pabaya tayo sa ating pong pangatawan. Then sasabi dito sa Isaiah 24, talatang 5, ang lupa naman ay nadubhan sa ilalim ng mga nananahan doon sapagkat kanila, ano po ang kanilang ginawa? Sinalangsang ang kautusan, binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Sabi ng Panginoon, kay Eva at Adan, huwag niyo yan kakainin. Pero ang ginawa ng tao, matigas ang ulo, kinain. Tapos sabi ng Panginoon na sa Juan 5, 27 hanggang 19, sundin natin yung utos. Sa Ecclesiastes 12:13, I think, hanggang 14, yun yung buong katungkulan ng tao, na sundin ang utos. Pero anong ginawa ng tao? Pansinin niyo po, kung may Biblia kayo na King James Version, tingnan niyo yung Exodus 20. At kung meron kayong makikita ngayon na mga nakatayo na 10 utos doon sa simbahan, lalo na sa simbahan ng Catholic, tingnan niyo kung ano yung diferensya. Kung hindi ba natupad yung sinabi ng Panginoon na yan. Sa amin kasi doon sa Palawan, sa Puerto Princesa, kahit saan kang umikot na mga simbahan, malalaking simbahan, makikita mo doon yung 2 tapyas na pato. Yun yung 10 utos daw ng Panginoon. Pero, hindi na yun yung original na 10 utos ng Panginoon. So, ito yung isa sa kasalanan kung bakit nadumihan ang sanglibutan. Dahil, ano po? Sinalangsang ng tao ang kautusan at binago ang alituntunin ng Diyos. Sa pagkapatuloy, sabi dito, sa Isaiah 59, verse 2, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang muka sa inyo, upang siya ay huwag makinig. So, ano po yung naging dahilan
kung bakit ang Diyos ngayon ay malayo na sa tao. Nung nilikha ng Diyos ang tao at ang Diyos ay nakakapag-usap, mukhaan. Pero ano nangyari? Lalo na ngayon na mula nung sinilang si Jesucristo hanggang sa panahon natin, wala nang tao na kaya pang makipag-usap direkta. Na kahit nga anghel, di ba? Nahihirapan yung kahit yung propeta, pag makakita ng anghel, hindi na nila matagalan na nakatitig. So yung kasalanan ng tao, ang siyang naging dahilan para mapalayo sila sa Diyos. So kaya sabi dito po, lahat tayo ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos. Ano ang sinabi sa Romans 3:23? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So tayong lahat ngayon ay hindi na ito yung original na buhay na meron po tayo na ginawa ng Diyos para sa bawat isa po sa atin. So lugmok na ang sanlibutan sa kasalanan. Di ba? Kahit tumingin kayo sa news, talamak ang krimen. Ang tao may mga relihiyon, pero ang ginagawa ng tao parang walang pagkatakot sa Panginoon. Bakit? Di ba? Ang tao ngayon, pag pumatay, parang manok na lang yung kapwa-tao pag pinatay. Pag ninakawan. Pag ginawan ng hindi maganda, pagka gusto nilang, kung ano yung kanilang gusto, gawin yung kanilang gusto, hindi nila iniisip na kawawa yung kapwa-tao. Ang mga anak, wala nang galang sa mga magulang. Ang mga tao ngayon, makapakinabang lang. Kahit makasagasa ng kapwa. So, ganun na kalubog ang sanlibutan natin sa kasalanan. At yun yung nagpahiwalay sa atin, sa ating Diyos. So, kaya tayo lahat ay nangangailangan ng tagapagligtas. Kasi bakit? Hindi natin pwedeng ipunta sa langit yung ganitong klase natin katawan. Dahil hindi ito yung original na nilikha ng Diyos sa atin. Hindi natin pwedeng dalhin sa langit yung kasalanan. Kaya lahat po tayo ay nangangailangan ng tagapagligtas. Sabi diyan, ang kabayaran nito ay kamatayan, yung kasalanan. Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Sabi sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, pero may pangako ang Diyos. Ito ay si Jesucristo na siyang kaloob ng Diyos para po sa bawat isa po sa atin. So, ang tanong is, paano pinakita ng Diyos ang pag-ibig niya para sa tao? So, paano ba pinamalas ng Diyos yung kanyang pag-ibig? Yan, sabi po dito sa Roma 5:12, kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So dahil sa kasalanan, ito ay nagdulot ng kamatayan sa bawat isa po sa atin. Sa pagpapatuloy, sabi niya po, datapat gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway, sapagkat kung sa pagsuway ay ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumasagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesucristo. So, dito po pinapakita sa atin na kung gaano kahalaga na
tanggapin natin si Jesucristo sa ating buhay. Kasi kung wala si Jesucristo, wala para tayo magiging pag-asa sa sanlibutan ito. So kamatayan ang matatamo natin dahil yun yung kabayaran ng ating pong pagsalangsa, paglabag natin sa kautusan ng Diyos at ng ating pong mga kasalanan. Subalit, kung paano pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng isang tao, kay Adan, pumasok din naman ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. So sabi diyan, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. So kung babasahin niyo po yung chapter na yan, chapter 53 ng Isaiah, makikita natin dyan yung pagdalahan o sasalarawan nung darating na tagapagligtas. Kung paano siya hindi tinanggap ng tao, ano ang kanya magiging buhay. Ano po? Maganda po yan na basahin. So, dito po pinapakita sa atin ng Panginoon na tayong lahat ay parang mga tupa na naligaw. Kasi bakit? Nagkanya-kanya tayo ng daan. Kung anong gusto natin, yun. Kaya nga minsan nakakalungkot pagka nagyaya ka ng Bible study. Sa iba na lang yan, Brad. Kasi may relihiyon naman ako. The question is, ang relihiyon po ba yung magliligtas sa atin? O yung ating pananampalataya na nilalaki pa natin ng gawa? Ngayon, may pananampalataya na tayo. Sabi natin, dahil kilala natin si Jesus bilang tagapagligtas. Tunay ba yung ating pananampalataya? Ipapakita ba yun ng tunay na pananampalataya sa buhay natin? Pero ang madalas kong napapansin sa panahon natin ngayon ay meron lang tayong paniniwala pero wala tayong pananampalataya. Bakit po? Kasi halos lahat tayo may relihiyon. Pero pagdating ng problema, lahat tayo halos karamihan sa atin ay walang pag-asa. So nasan yung ating pananampalataya? Doon si Diyos natin pinagigingkuran. Tapos sinasabi natin na yung Diyos na sinasamba natin ay may-ari ng buong sanlibutan, nasa Kanya ang lahat. No? So, dito pinapakita sa atin ng Panginoon na pinadala ng Panginoon si Jesucristo sa sanlibutan ng Diyos Ama sa langit para tayo nung naligaw ay makabalik sa Kanya. So, siya yung inihandog ng Panginoon para lahat po tayo ay matubos sa ating kasalanan. Sabi niya po rito sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Halos karamihan sa atin sa ulo natin ito. Na ibinigay niya ang kanyang nag-iisang isinilang na anak upang ang sinamang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang buhay na walang hanggan, makakamtan natin kung atin pong tatanggapin si Jesucristo sa ating buhay bilang mga tao. Hindi po usapin dito kung kinakailangan na maging ganitong relihiyon ka para maligtas ka. Ang hinahanap po ng Diyos ay maniwala tayo, manampalataya tayo sa ipinagkaloob ng Diyos na Kanyang anak sa atin. So, sabi rin po, bakit kailangan ng makasalanan si Jesus? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Binasa natin kanina sa Romans 6:23. Datapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So kung gusto natin ng buhay na walang hanggan, naniniwala ba tayo na meron talagang buhay na walang hanggan? O baka naman iniisip natin na dito lang yung buhay natin. Pagkatapos natin mamatay dito, wala na. O baka yung iba naman nag-iisip ng tawag ito, yung reincarnation. Na kapagkatapos ng buhay dito, pag mabubuhay sila ulit pero sa ibang dimension or lilipat sa hayop. Pero dito malinaw po sinasabi ng Panginoon sa atin na ang buhay na walang hanggan
ay makakamit natin kay Kristo Jesus. Sapagkat siya yung kabayaran ng kasalanan. So yung pagkamatay niya sa krus, yung sabi dito, tanging sa Kanya may kaligtasan. Sabi po sa Gawa 4:12, at sa kanila mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. So, walang ibang makapagliligtas sa atin kung hindi tanggapin natin si Jesucristo sa ating pamumuhay. Kasi siya ang pinangtubos para po tayo ay magkamit ng pangakong buhay na walang kaligtasan. Sabi po sa Ephesians 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo na maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at tayo'y hindi sa at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. So, dito po pinapakita sa atin na kaloob ng Diyos ang pananampalataya na meron tayo. At sana tanggapin natin yung kaloob na ito ng Panginoon. So, kung hindi naman niya pinabatid sa atin na si Jesucristo ay siyang tagapagligtas, sino ang sasampalatayanan natin? Di ba? Wala naman. Sino ang paniniwalaan natin na tayo po ay may kaligtasan? Kasi kahit babasahin natin yung buong Biblia po, ang essence niyan ay kaligtasan natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya po sa Juan 6:47, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. So kung tayo pong lahat ay mananampalataya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So hindi po natin makakamit yung buhay na walang hanggan kung hindi po tayo sasampalataya. Kaya sa last, sabi niya po dito, now is the time, commit to Christ, Jesus Christ. So come to Jesus Christ. So ito po yung panahon na kung saan ilapit natin yung ating pong sarili sa ating pong Panginoong Jesucristo. Kasi walang ibang daan ng kaligtasan kundi siya lang at sa Kanya lang tayo makakakuha ng pag-ibig na binibigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Siya po yung namamagitan ngayon sa atin, sa Diyos Ama. At kung hindi natin yun pananampalatayanan, hindi tayo po magkakamit ng buhay na walang hanggan. So magandang gabi po sa ating lahat at pagpalain po mga tayo ng Panginoon.